I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Ayan, shoutout sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW, hello! Happy New Year everyone! So dahil dito mga bes, mayroon tayong very good news for everybody. Wow, magandang balita ito mga kababayan. Ito na naman tayo, no? Sa ating mahal na Pangulo, talaga naman napakagaling sa totoo lang, no? Magaling na presidente. Sa real talk tayo guys, magaling talaga siyang presidente sa totoo lang. Pilipinas nanguna sa Asian manufacturing. I-research nyo yan, makikita nyo sa Googles, no? Ang sinabi po dito mga kababayan, basahin po natin ng buo, okay? Sabi dito mga kababayan na itala ng Pilipinas ang pinakamataas na Purchasing Managers Index, which is ang PMI sa buong ASEAN para sa Nobyembre 2024. Umabot sa 53.8, ayan, mula sa 52.9 noong Oktubre. Biro nyo yan mga kababayan. Slowly by slowly, nako, tumataas talaga naman. Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr., lagi kong inuulit talaga, nasasabihin, napakagaling na talaga mamuno, as in. Tuloy, ayon sa ulat ng S&P Global, ito ang nagpapakita ng patuloy na pagbangon ng manufacturing sector sa loob ng 15 buwan na sinusuportahan ng malakas na demand at positibong negosyo. O, diba guys? Sabi ko sa inyo no? Although yung mga ibang bilihin mataas, hindi naman lahat, no? Kasi dito sa amin mura mga bilihin dito guys, lalo't mga yung galing bundok na tinda ng mga aita, mga mura lang. Ang pinakamataas dito lang talaga naman, hindi naman pinakamataas, ang mataas dito yung pangunahan lang, yung mga karne. Naku, dekada na po yan, no? Lagi kong sinasabi, wag na kayo magdaing sa mataas na bilihin kasi wala na po tayo sa 1970s and 80s, 90s, no? Nasa new generation tayo, nagkakaroon po ng climate change. Naks naman. Hindi, totoo, real talk po tayo. Tingnan nyo naman ang gera, no? Apektado ang lahat sa buong mundo. Hindi lang Pilipinas ang dumadaing. Ganun pa man, mga kababayan, buong mundo po yan. Ang iba nga, nagkakalampag na sa kalsada, nagrarally, no? Ibaba ang presyo ng gasolina, sabi ng mga ibang bansa. At least dito sa atin, kahit papano, mahal man ang ibang pangunahing bilihin, afford naman natin bilhin. Actually, ang totoo talagang naninira ng babas, itong mga anti-Marcos, no? Itong mga dialysis. Ayan, trabaho po nila yan, manira. Kasi bayaran ng mga yan. 'Di ba? Yung kabibintang-bintang nila. Naku po, baka hindi pa nila alam, dekada nang sinisiraan ang Marcoses. Pero never, sino man, walang nagtatagumpay para maipakulong sila o maparatangan sila na sila ay ganito, ganon. Wala. As in, trial of the centuries pa mga kababayan. Malaking sampal doon sa kalaban niya actually. Natalo sila sa Amerikano. But anyway, no, yung sa kapapanira nyo, sus, nako, tumigil na kayo. Suportahan na lang natin ang bagong administrasyon. Maghintay na lang kayo sa next election. Hintayin nyo makaupo yung poon nyo. Yan ay kung makaupo mga kababayan. So ibig sabihin dito mga kababayan, talaga masisipag ang mga Pilipino. Mayroong mga negosyo sila na talagang pinupurso nila na talagang lumalago, no? Actually, itong mga nagrereklamo sa social media, ito yung mga dialysis mga kababayan. Mga tamad po mga yan, mga bayaran. So, magandang balita ito para sa atin lahat. Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr., tagumpay ng kanyang administrasyon, tagumpay po ng sambayan ng Pilipino. Alam nyo naman walang political color yan at hindi naman pala away. Lahat makikinabang sa lahat ng magagandang programa niya. 'Di ba? Karangalan po ng bansang Pilipinas na nangunguna sa buong Southeast Asia. Biro nyo yun. Naungusan niya po yung mga ibang bansa. Tinalo ng Pilipinas ang Vietnam at ang Thailand, habang ang Malaysia ang nasa pinakamababa. Habang papalapit ang 2025 election, inasahang lalo
pang tataas ang kumpiyansa sa ekonomiya at bintahan. Yan, pag magaling kasi ang isang leader mamuno, ito po ang resulta, 'di ba? Pag isang leader hindi palaaway, hindi mahilig mamulitika, ganito po ang resulta. Maganda ang paglalago, no? Ang paglago ng ekonomiya ng bansa, no? Alam naman natin sino po ang pinakamaingay sa social media, ay 'di ba mga dialysis? Kaya nagkakasakit na sila eh. Kaya nga yan ang tawag ko sa kanila, dialysis. Dapat sa kanila magpa-dialysis sila araw-araw. Kasi nagkakasakit na sila sa kakapanira mga kababayan. Di ba? Congratulations sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. sa kanyang leadership talaga naman. Hindi lang po siya, no? Kundi pati po ang kanyang mga gabinete na talagang nagtatrabaho. Di ba? Sa panahon ni Canor, walang ganito mga kababayan. Wala, lugmok sa hindi lumago ang ekonomiya ng bansa sa panahon ni Digo. Mataas ang mga bilihin. Nagsisikalat ang mga illegal na droga na palihim na sinasabi gawin daw niyang 6 months mawalang droga. Ay, maniwala kayo. Palihim, no? Na nagbibinta. Siyempre siya ang protector, sabi ni Mr. Asierto at saka Las Cañas. So dahil dito mga kababayan, dito natin makikita na kung gaano kagaling mamuno ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Video para kompleto, detalyado. Ito pa, tuloy lumalago ang ekonomiya ng bansa at maraming nagkakaroon ng trabaho. Sa totoo lang, at hindi lang po yan, yung inflation, hindi naman na masyadong mataas, bumaba actually. Yung bigas dito sa amin guys nasa 42, 45. Itong pamahalaang Marcos Jr. kakaiba talaga, very organized at maganda kanyang pamumuno, as in real talk po tayo. So ito pa mga kababayan, naitala ang Pilipinas ang pinakamataas na Purchasing Managers Index, which is ang PMI sa buong Asia para sa Nobyembre 2024. Umaabot sa 53.8 mula sa 52.9 sa noong Oktubre ayon sa ulat ng S&P Global. Nakikita nyo dito mga kabayan, yung Pilipinas, tingnan nyo naman, 58.3, ayan, followed by the Vietnam, 58.3, Thailand, 50.8, ayan, sumunod po, pang-apat, ang Myanmar, 50.2% siguro, no? Ayan, and of course, ang Indonesia, 49.8, Indonesia yan guys Malaysia 49.6 and Asia for 50.8. Ano ngayon ang masasabi nyo? Siyempre magagalit na naman ang mga dialysis. Ayaw nila yung ganyan mga kababayan, yung ganitong klaseng balita. Imbis magpapasalamat sila, matutuwa sila dahil sila, kahit sila naman makikinabang di ba? Sabi nga ng Pangulo, ang tagumpay niya, no, ng kanyang administrasyon ay tagumpay po ng sambayan ng Pilipino. Remember, sabi po ng mga dialysis, mas magaling daw si Digong. Ay wow, galing talaga. Yun lang naman talaga ang kanilang mga naratibo guys puro fake yun. Huwag kayong maniwala. Pero para sa akin, ang pinakamagaling na Pangulo talaga walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. Hindi porque Marcos loyalist ako. Hindi po yun. Isasantabi ko po yun. Pero nakikita mo sa galaw, sa diskarte, sa pamamaraan, kung paano siya talaga magaling mamuno mga kababayan. Ito i-research nyo yan sa buong website, sa buong social media, makikita nyo yan. Siyempre, congratulations sa Marcos administration at sa ating mahal na Pangulo. Magaling na driver yan no? At magaling ang kanyang political will actually, no? Sa totoo lang, i-search nyo sa Google para maniwala kayo. Yung mga anti-Marcos ay magpasalamat na lang po kayo, wag na kayong mamuna, no? Hayaan nyo na lang si Pangulong Marcos Jr. mamuno bilang Pangulo ng Pilipinas. Maghintay na lang po kayo sa 2028 sa next election. Ito lang po masasabi ko, hindi nyo po kayang pabagsakin yan. Suportado po yan ng majority ng Pilipino. Lalo na po yung mga talagang Luzon, Visayas at Mindanao. Suportado po yan. Marami pong nakakaalam at nakakakita kung paano siya namuno. Maraming nagpapasalamat. Kung makikita nyo sa isang survey sa Mindanao,
Sabi nung isang vlogger papayag ka ba na mag-resign si Pangulong Marcos Jr.? Ayaw nila. Sabi nila, ang sagot nila, bakit magre-resign? Ang dami niyang nagagawa. Oo nga naman, kayo naman. Alam nyo, tayong mga Pilipino, minsan ang ugali natin, may pagka-inggitera, inggitero. O, di ba? Nakafocus lang kayo sa isang tao na alam nyo naman may ginagawang hindi maganda, tulad ni yung issue ni Sarah. 'Di ba? Hindi kami naninira. Kumbaga, ang pinupos lang namin yung katotohanan lang. Kasi mayroon naman kaming real source, 'di ba? Kaya nga sabi nga natin, total naman maraming pera si Sarah, di ipaglaban niya yung sarili niya doon sa korte sa issue niya, 'di ba? Ilaban niya kung talagang wala siyang ginawa. Siyempre, di sabihin niya yung totoo. 'Di ba, mga kababayan, kahit sino naman, 'di ba? Kaso lang ang problema dito sa mga DDS dialysis, yung mga post nila puro fake, 'di ba? Puro fake talaga, as in. Ewan ko lang na-attempt nila yung ganyan na mag-post ng fake news. Actually, hindi nila sinisiraan ng Pangulong Marcos Jr. Ang sinisiraan nila talaga kundi ang bansang Pilipinas. Biro mo, kapwa mo Pilipino, sinisiraan mo yung sarili mong bansa. Yan yung mga dialysis. Sabi nga ng Pangulo, ang tagumpay ng Marcos administration, tagumpay ng sambayan ng Pilipino. Lahat naman yan wala naman political color. Di ba? Lahat makikinabang kung ano po yung mga magagandang programa ng mahal na Pangulo. Siyempre, lahat makikinabang as long as Pilipino ka, makikinabang ka. Yung mga pangbabas nila, paninira, okay lang yun. Go lang, sanay na si Pangulong Marcos Jr., dekada na po yan, sinisiraan, kung ano-ano pang mabibigat na pagbibintang. Pero, napakulong ba? Hindi. Hindi sila napakulong. Yung mga kaso laban sa kanila, na-dismiss. Amerika pa, international court pa. Trial of the century, kamo. Pero napakulong ba, mga Marcoses? Walay. Absuerto, panalo sa kaso. Kaya malaking sampal sa mga kalaban yun, guys. Kaya kayo, mga dialysis, ngayon pa lang kayo. Matagal ng mga Marcoses na siniraan. Pero tawa lang sila sapagkat kakampi nila po ang buong katotohanan. Wala Ang sabi po, ng lola ko, yung mga nagbibintang sa mahal na Pangulo or sino man sa kapwa, yung mga nagbibintang, bintang ng bintang, yan po ay gawain nila. Sila po ang totoong magnanakaw. Yun lang yun, kasimple. So, yun guys, thank you for watching. See you again on my next upload video. Congratulations sa ating lahat. At syempre sa Marcos administration, sa lahat ng mga gabinitis niya. Ayan, congratulations. Abangan po natin. Aangat ng angat pa yan, no? So, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.